Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan tayo sa ating vlogs, Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, happy birthday Tatay Digong, 81st birthday. Ayan, pag-uusapan po natin, pangarap po natin na mabalik yung Duterte leadership. Iisip lang natin, no, ano kaya kung si Tatay Digong o Duterte leadership yung umiiral ngayon? Di siguro natin hinaharap lahat ng problemang ito, mga kapatid. Iisa-isahin po natin 'yan kung ano po ang mga hindi naipagpatuloy ni BBM na sana ang bilis-bilis na lang po ng ating, pagtugon natin dito sa problemang ito. 'Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Alam nyo po, ito, nakakagulat. Yung nakalagay din sa picture, umiiyak-iyak pa si BBM. Marcos Jr. nangangambang mabaliwala ang kanyang mga legasiya. Malaking pangamba ito para sa akin. Ang continuity ang ating hangarin. Pinapangarap at pinagtrabahuan. Kung wala ito, babalik tayo sa lumang paraan ng pamamalakad. Sana po bumalik na nga tayo sa ano yung lumang pamamaraan, yung pamamalakad po ni Tatay Digong. Sana po, yun lang po ang panalangin namin, na sana isang Duterte o Duterte leadership na naman po. Kasi ano ba yung legasiya mo talaga, Mr. President? Nakakatawa ka naman, no? Ito po, basahin natin 'to bago tayo pagtawanan. Marcos Jr. nangangambang mabalewala ang kanyang mga legasiya sakaling magbago ang administrasyon. Nagpahayag ng matinding pangamba. Nangamba ka pa? Baka naman iba yung mababalewala. Ano ba talaga legasiya mo, Mr. President? Talaga? That is a great worry for me. Malaking pangamba ito sa akin. Ha? Hindi basta-basta natatapos ang mga reforma at programang kanyang inilatag. Kaya't mahalaga ang pagpapatuloy ng mga ito sa susunod na liderato. Alam mo, Mr. President, hindi mo ba naisip, ha, nagagalit? Kasi ako lang naapektuhan, eh, pero nakakagalit po kasi. Mr. President, yung sinasabi mo applied lang ba sa'yo? Si Tatay Digong ba 20 years na namuno? Pareho lang kayong 6 years, eh, 'di ba? Si Tatay Digong, yung 6 years niya, ang dami niya nagawa, pero talagang hindi po natatapos. Masasayang yung legasiya. Tama yung sinasabi mo, pero hindi para sa'yo 'to, eh. Ito ang panghinayang namin na hindi namin nakita noon. Nakita pala natin, ako nga kaya alam mo, Mr. President, magtapatan tayo. Yan mismo, continuity. Yan yung pinapangaral ko habang lahat ng mga Duterte vloggers ay bumabanat dahil marami po gusto si Isko. Marami ayaw na lang bumoto ng presidente dahil ayaw sa iyo, Mr. President. Dahil sabi ni Tigo, meron daw presidente na nagko-cocaine. Alam mo, Mr. President, dahil kay BP Sara, nagbakasakali pa rin kami. Baka naman mali si Tatay Digong. Pero napatunayan po natin lahat dahil na rin sa panliling lang yung magkapatid kay BP Sara, eh alam na pala ni Amy Marcos din na ikaw po ay turugista. Sabi po ng kapatid niya yan, hindi, wala nga kaming kamalay-malay kung alam lang talaga namin na, ang akala ko po, yung mga sinasabi ni Tatay Digong, pamumuliti ka lang dahil ayaw talaga niya sa'yo. Dahil tamad ka, spoiled ka, etc. Tama yun, naniniwala kami. Pero naniniwala po ako na si BP Sara, mahahatak ang sumipag, eh. Pero hindi pala.
Kasi simula nyo pa lang si BP Sara ay initsapweran nyo na. Sana Mr. President, naisip mo tong naiisip mo ngayon. Na continuity talaga. Kaya ka binoto, Mr. President. Kaya ka binoto ng mga Duterte dahil sa pangako ninyo ni BP Sara na continuity ng mga nasimulan ni Tatay Digong. Napakaganda, nanghihinayang kami. Hindi po dahil sa kami ay hindi nagagalingan sa ibang presidentiable. Sabi ko nga, after Digong, tapos na tayo sa pagalingan every 6 years. Dapat ang hinahangad na natin, sino ang makakapag-continue? Sino yung makakapagtuloy ng mga magagandang proyekto ni Tatay Digong? May gaganda pa po ba sa build? Sa war on drugs? Sa war on corruption? May gaganda pa po ba sa friends to all enemies to none? Nasimulan po ni Tatay Digong. Totoo yan sinasabi mo, Mr. President. Hindi yan kayang tapusin ng 6 years. Yung Singapore, nakasabayan ng tatay mo. Hanggang ngayon, nagwa-war on drugs sila. Yung Singapore, nakasabayan ng tatay mo. Hanggang ngayon, nagwa-war on corruption. Mahabang panahon. Mula pa kay Lee Kuan Yew. Mahabang panahon bago nila na-attain yung pag-unlad. Kinakailangan continuity. Sana naisip mo yan, Mr. President, na ang daming ginawa ni Tatay Digong na ang kinakailangan lang ay i-continue mo. Hindi po ba? Isa pang halimbawa, yung China. Nung bata pa kami, pinag-aaralan, nung elementary, ang tawag po sa China, tayo, Pearl of the Orient, Japan, Land of the Rising Sun. Ang China po, Sleeping Giant. Nung panahon ng tatay mo, nung elementary ako, panahon ng tatay mo ang presidente, nagsimula ng reforma si Deng Xiaoping. Tuloy-tuloy. Itinuloy hanggang panahon ni Xi Jinping. Mula kay Deng Xiaoping, napunta kay Xi Jinping. Kay Xi Jinping na umunlad yung China. Kay Xi Jinping na-realize ng China yung reforma na sinimulan ni Deng Xiaoping. Nakapanahunan ng tatay mo, Mr. President. So, importante talaga yung continuity. Totoo po yan. Pero hindi continuity ng mga itutuloy yung ginawa mo. Wala kang masabing ano yung legacy mo. Yung continuity sana na magandang sinimulan ni Tatay Digong. Napakaganda po, kaya nga po siya ang pinakamataas sa rating sa lahat ng Pangulo ng Pilipinas. Nakita po natin yun pong panahon po ni Tatay Digong, kinukonsidera po yan na golden age of Philippine infrastructure. Mr. President, tumahimik mula kay Pinoy. Minana mo, Mr. President. Ang hirap po ikumpara. Ang minana ni Tatay Digong na problema sa droga, napakalala. Buhay na kami lahat niyan. Napakalala ng minana ni Tatay Digong. Ikaw ang minana mo. Tahimik ang kapaligiran ng Pilipinas relatively kumpara sa minana ni Tatay Digong. Unti-unti, umaangat na naman yung droga. Unti-unti, umaangat na naman yung krimen. Kay Tatay Digong, mula sa mataas ang droga, ganito nangyari, Mr. President. Kay Tatay Digong, ang taas ng droga,
ang taas ng insidente ng krimen, ang taas ng korupsyon na minana niya. Pinababa niya yung droga, pinababa niya yung krimen, pinababa niya yung korupsyon. Thank you very much muna kay BK 292 na nagbigay sa atin ng $499. BK 292. At saka kay Corazon Austerio. Tama yung sinasabi mo, Mr. President. Dapat talaga yung mga ligasiya tinutuloy. Pero hindi yung ligasiya mo. Ano po ba yung legacy? Tatay Digong po, mula po sa antaas-taas ng droga, napababa niya po yan. Na-realize po natin, ang pagtugon po sa droga ay pagtugon din sa krimen. Kasabay na bumababa, kasabay na nagwa-war on drugs, bumababa din po yung krimen. Panahon ni Tatay Digong. Ngayon po, nagsimula kayo, mababa krimen, mababa ang insidente ng droga, pataas naman. Tumataas naman po. Mr. President, tama yun. Yung legacy dapat tinutuloy. Ang legacy ni Tatay Digong dapat naisip niyong ituloy. Build, build, build. Pag-attract ng mga turista, pinaganda, nilinis. Ang Boracay, nilinis ang Manila Bay. Nakita niyo na ba ngayon yung Dolomite, Mr. President? Wala na pong ka-effort-effort. Ni hindi nyo ponduhan yung pagpapalinis na sa Dolomite. Hayaan nyo na lang. Sinasayang ninyo lahat talaga. Ang dami nakatenggang paggawain ni Tatay Digong, hindi nyo priority. Itutuloy nyo na lang di ba? Itutuloy mo na lang. Nakalatag na lahat. Wala ka nang iisipin sana. Legacy ni Tatay Digong ang gaganda. Hindi sana tayo humarap sa krisis ngayon. Hindi nyo ba napupuna, Mr. President? Yung mga krisis natin ngayon, dulot ng kasakaman ng mga oligarkiya. Dulot ng walang pakialam yung gobyerno. Yan po. Ang dali lang, di ba? Pansamantala lang dapat yung krisis. Kawalan na makukuha ng langis. Mabibilihan ng langis. Ipaalala ko lang sa inyo, Mr. President, hindi sana tayo nahihirapan ng ganito kung tinuloy-tuloy lang ninyo yung mga pinagagawa ni Tatay Digong. Lalong-lalo na po sa pakikipagkaibigan sa mga bansang hindi natin tradisyonal na kaibigan. Wala po tayong nabalitaan mula noon na nakipagkaibigan sa China na presidente openly. China, Russia. Yun na lang po dalawa na yun, China at Russia. Ang kinakaibigan lang po ng mga presidente ng Pilipinas before Tatay Digong, yun pong USA, Japan at mga kaalyado na USA. Pero China at Russia po, hindi po. Hindi po kaibigan. Alam niyo po bang epekto ng pakikipagkaibigan natin sa China at sa Russia? Nung panahon ni Tatay Digong, nagresulta po yan ng Golden Age of Philippine Infrastructure. Alam niyo po ba yun? Parang ano yan Ganito ang ginawa ni Tatay Digong. Meron tayong karelasyon, syota, na sa tindi ng buhos ng pagmamahal natin, sinasamba natin yung syota natin. Halos hindi na po tayo iniintindi. No? Dahil parang laway na laway tayo sa syota natin. Paglilingkod Ang ginawa ni Tatay Digong, nakipaglandian sa iba. Nagselos ngayon tung hindi na umiintindi sa atin. Alam nyo, ito po yung naisip ko nung narinig ko sa US. Yung pinagawa nila sa kanilang mga kaalyado.
yung mga kaalyado na US, lalo na yung Japan, na magbuhos ng infrastructure dahil nagseselos sa pakikipagrelasyon natin, sa pakikipagrelasyon natin sa China at sa Russia. Gusto tayong ma-win over ulit ng USA. Hindi dahil sa ang laki ng pakinabang natin, hindi po. Mahirap tayong bansa. For the sake of propaganda, ayaw nila na yung Pilipinas na numero uno nilang tuta dito sa Asia ay biglang mababalitaan na very close kay Xi Jinping at saka kay Putin. Kaya po, hindi po aksidente yan. Yung pagkakaroon po ng sangkatutak na malalaking infrastructure, plinano yan ni Tatay Digong. Kung dati, before Digong, ang mga mayayamang bansa ang nagsasamantala sa Pilipinas, for the first time, may mahirap na bansa na kinaya niya na makinabang, ginamit ang kanyang pakikipagrelasyon sa China, sa Russia, para yung dating karelasyon natin, nakarelasyon pa rin natin hanggang ngayon, ay magselos naman. Puhusan naman tayo ng kahit konting pagtingin, ika nga. Yan po ang naganap dyan. Excuse the term. Kaya napakahusay po. Ngayon ka lang makakakita na isang mahirap na bansa na siya ang nagpaikot sa mga superpowers. Siya yung nagpaikot, yung pakikipagrelasyon niya para makinabang naman ang Pilipinas for the first time. Ngayon, Mr. President, ano ba legacy mo? Malaki. Breaking all records. Pinaka malaking utang. Pinaka malaking budget. Pinaka malaking korupsyon. Pinaka mababang piso. Pinaka inutil. Incomparable ang pandemic, Mr. President. Pero kahit pandemic, nakikita namin the government is in control of the situation. Mr. President, paalala ko lang sa inyo, nung pandemic, nagbunga yung pakikipagrelasyon natin, pakikipagkaibigan natin sa China. Habang ang US ay hindi pa nagbebenta, halos sabay-sabay sila nagkaroon ng bakuna. Halos sabay-sabay sila nakapag-develop ng bakuna. Yung China at Russia, Mr. President, namimigay na sa atin ng bakuna. Samantalang yung US, sinakim nila yung bakuna na nilikha ng kanilang mga scientifico. Yung mga scientists nila, dun muna sa kanila bago magbenta sa ibang bansa. Kung tayo hindi natin kaibigan ng China, naghihintay tayo sa US, baka mas marami pong namatay, Mr. President. Kaya ang sabi ko nga, wala sa kalingkingan to, Mr. President. Taas lang ng presyo ng langis to. Pero yung kay Tatay Digong, hindi kinakabahan yung mga tao, nakikinig lang tayo. Ano utos ni Digong, sundin natin. Lockdown. Pero mamimigay ng ayuda. Mr. President, nagbigay po ng ayuda si President, nagkaroon po ng ayuda nung panahon ni Tatay Digong. Nagkakahalaga po na
280 billion. Mas malaki po ang bilis lang po ng 280 o basta more or less 250 billion for ayuda only. Iba pa po yung pinondo sa mga bakuna. Iba pa po yung pinondo sa mga PPE. Strictly for bakuna lang, nakapaghanap ng pondo nang hindi nagbebenta ng mga importanteng ari-arian. Alam mo, Mr. President, anong-ano po kami doon, kitang-kita po namin yun. Ganito mag-utos si Tatay Digong nun. Si Dominguez, maghanap ka ng pera, bili tayo ng bakuna. Yes, Mr. President. Ganun lang, Mr. President. Ang galing. Instant lahat. Instant na mga pagtugon sa problema, Mr. President. Ngayon, Mr. President, ano ang pagtugon natin sa problema? Kung tinuloy-tuloy mo lang yung pakikipagkaibigan mo sa Russia, sa China at iba pang bansa, Mr. President, hindi tayo sana. Bigyan ko kayo ng ideya bakit mo nasasabi. Sa actual to, actual. Bibigyan ko kayo ng ideya sa actual. Una, wala sana tayong tinatalakay ngayon habang merong krisis. Kung tinuloy nyo lang yung mga pinagagawa ni Tatay Digong, wala sana tayong pinoproblema ngayon, Mr. President, na issue ng impeachment ng Vice President. Alam nyo ba, mga kapatid? Baka nakalimutan lang po natin. Alam nyo ba, mga kapatid, na mayroon pong mga nagsasuggest na mga nagsisip-sip kay Tatay Digong noon na sinabi impeach daw si BP Leni at that time. Alam niyo po, bakit tayo wala dapat problema na sa kabila ng krisis, watak-watak yung mga Pilipino ngayon? Alam niyo kung bakit? Malaking dahilan po ng pagkakawatak-watak natin yung mga demonyong congressman na walang awat sa pagpapa-impeach kay BP Sara. Alam niyo, sabi ni Tatay Digong, yung may nag-suggest, live to eh. Do not. Kalimutan ko na English eh. Pero ang sinasabi, huwag niyo nang ituloy ang binabalak niyo kay Leni Robredo. Igalang niyo yan. Binoto yan ng tao. Hindi ako papayag na impeach niyo si Leni Robredo. Yun lang, Mr. President. Walang impeachment na naganap. Alam niyo kung anong ginagawa nila rito, Mr. President? Tignan niyo lahat ng dinimanda nila. Tignan niyo lahat. Saan nagmula yan? Diyan sa kanilang mga paghahanap ng mga ebidensya dyan sa House of Representatives. Sa mga pag-iimbestiga nila. Wala talaga silang ebidensya nung nagsimula sila, Mr. President. Kaiimbestiga, natuklasan nila si Mary Grace Piatos. Kaiimbestiga, nagalit si BP Sara, pinagmumura ka, Mr. President, kasama ka minura. Kaiimbestiga na sila, nakahanap sila. Stop it, sabi ni Tatay Digong. Vice President, binoto yan ng tao. Wala ka bang ganun, Mr. President? Hindi mo ba kaya? Diba? Continuity. Kung sana yung pamumuno ni Tatay Digong, kinontinue mo lang, hindi sana tayo nagkaganito, Mr. President. Si Pinoy ba inusig ni Tatay Digong? Kahit na pwede po siyang usigin ni Tatay Digong sana. Malaki po ang chance na pwede siyang usigin ni Tatay Digong. Ang tanong, inusig ba? Dinimanda ba? Pinakulong ba?
Dinala ba sa ibang bansa? Hindi. Kaya kahit kailan ba, Mr. President, naringgan niyo si Tatay Digong na sinabi, "Itong problema naman natin na 'to, minana lang natin 'to kay Pinoy, eh." Hindi niya po kahit kailan sinabi 'yun. Wala sa mga tauhan niya na minana lang natin 'to kay Pinoy. Alam niyo kung bakit? Presidente kasi siya, eh. Trabaho ng presidente, tugunan ng mga problema, hindi manisi. Mr. President, kung pinapanood niyo lang, sinubaybayan niyo lang at yung sinabi niyo nung una na susundan niyo kung ano yung mga ginawa ni Tatay Digong, una yun, hindi siya naninisi ng dating presidente. Kung ano yung problema, tinutugunan niya. Happy birthday, Mr. President. Ang galing niyo, Mr. Si Tatay Digong. Kaya lang yung sumunod sa inyo na nagsasalita ngayon ng legacy niya, hindi sinunod. Hindi sinunod yung mga ginawa niyo. Yun lang, Mr. President. Huwag mong sisihin yung dating namuno. Wala na siyang pakialam ngayon. Ikaw na ang nasa poder. Putya, buhat ka na nagsimula, Mr. President. Duterte may kasalanan, minana ko lang. Patapos ka na. Fourth year ka na. Ika-4 na taon mo na to. Sa July, 4 years ka na. Pero ganun pa rin ang dialogue nyo. Kasalanan to ni Duterte. Si Duterte may kasalanan yan. Pati yung maleta ng mga pera. Ay, sa Duterte yan. Putang ina. Ano naging Duterte yung ngayon diniliver tapos Duterte? Ayan, Mr. President, yung paninisi sa dating presidente, yung ginawa mo, hindi mo mayu-unite yung mga Pilipino. Diyan nagsimula yung pagbagsak nung pinakulong mo si Tatay Digong. Yan ang katotohanan. Okay, ikalawa, impeachment ng iyong kapartner. Impeachment, alam mo ba si Leni Robredo? Walang tulong yan sa pagkakahalal ni Tatay Digong. In fact, hindi niya kapartner yan, eh. Pero dahil nauunawaan ni Tatay Digong na yan ay binoto ng tao, igalang dapat yung boto ng tao. Ikaw, ang katotohanan, Mr. President, kahit nasusukan na yung mga loyalista mo, kahit nasusukan-sukan na yung mga dilawan, sasabihin pa rin namin na ang nagpanalo sa'yo, si BP Sara. Bilang utang na loob mo kay BP Sara, anong ginagawa ng mga alipores mo ngayon? Pinipilit ninyong hindi makatakbo sa pamamagitan ng impeachment. Yan ba matino yan? Matinong gawain yan? Kung sinunod mo lang si Tatay Digong, wala kang problema sa pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Hindi ka makikiusap na, magkaisa naman tayo, ngayon lang krisis. Hindi, kusa yan. Di ba, Mr. President? Hindi, lahat ginagawa nyo para mapeste yung mga Duterte. Alam nyo po, ang tinatalakay natin ngayon, yung legacy ni Tatay Digong. Eto, mani lang to. Kung si Tatay Digong ang nakaupo ngayon, hindi natin to pinoproblema katulad ng pamumblema nitong mga tao rito. Paano kayo mamumblema? Mumurahin lang ni Tatay Digong yan sila Ramon Ang at iba pang may-ari ng kumpanya ng langis. Mga PI kayo. Ang taas-taas ng presyo. Bawasan nyo yung inyo. Bawasan ninyo yung inyong mga tubo. Tubo lang, Mr. President, ang ipapabawas mo. Hindi yung kung ano-ano. Murahin mo yung mga oil companies dahil yung binili nila ng mura, binibenta nila na mahal. Ang simple lang nun. Kala nyo ba, Tatay Digong makakalusot yan? Na binili nyo ng mura tapos ibibenta nyo ng mahal? Kaya po, Mr. President, tayo ang may pinakamataas
na itinaas. Bakit? Kaya-kayanan kayo ng mga oligarko. Ang tingin sa inyo, kayang-kaya kayo. Ang tingin sa inyo, oo lang kayo ng oo. 3 billion a day ang kinikita nila dahil sa sobrang taas ng presyo ng langis. 3 billion a day. Hindi, Mr. President. Di ba? Mangyayari ba yan kay Tatay Digong? Hindi. Dahil babatuhan sila ng papel ni Tatay Digong. Look at this. You buy cheap oil and then you sell it 100%. Tinoble ninyo, mga PI kayo. Tatay Digong yan. Hindi sila magtatangka katulad ng pagtatangka na ginagawa sa'yo. Anong ginagawa ng gobyerno kung hindi natin kayang bantayan itong mga oil companies? Kalimutan nyo po yung mga excise tax na yan. Maliit lang po yan. Ang malaki pong inilaki ng presyo, yung pagiging kahaman, pagiging ganid. Yung pagiging ganid po ng mga oil companies na hindi kayang pigilan ng gobyerno. Para saan pa may gobyerno? Kung hindi naman po nyo kayang pigilan pala yan. Tapos sasabihan nyo lang, hindi na nga natutulog. Di matulog kayo. Kung hindi kayo natutulog, hindi nyo nalulutas, baka pwedeng matulog kayo o mamahinga na kayo habang buhay. Para may iba nang lumutas niyan. Alam nyo, Mr. President, sabi nga natin, napakasimple lang nitong problema na to kumpara sa pandemya. Sabi nga ng mga pilosopo, hindi na sana tayo namumblema kung si BBM ang presidente natin ng pandemya. Malamang wala na tayo rito sa mundong ibabaw. Alam mo, Mr. President, ang pinakamalupit na ginagawa nyo ngayon ay ang ambagal ng inyong aksyon. Ambagal. Ano bukang bibig nila ngayon? Maghanap tayo ng alternatibong mabibilan. Alam niyo ba, Mr. President? Sinerch natin. Balik tayo sa ginawa ni Tatay Digong. Alam niyo ba, Mr. President? Na dahil sa pakikipagkaibigan ni Tatay Digong na open sa atin yung oil ng Russia. Nung panahon ni Tatay Digong, bumibili na tayo ng oil sa Russia. Dahil sa pakikipagkaibigan natin sa China, malaki po ang ini-import natin sa China na langis. Yung yung malinis na, yung diesel na, yung gasolina na. 25%, 1/4 po. More or less, 1/4 po ng ginagamit natin diesel, ginagamit natin gasolina, galing po sa China. Real talk ha. Nagsimula po yan dahil nung nakipagkaibigan na po tayo sa China, panahon ni Tatay Digong. At nag-continue po yan nung panahon ni BBM. Bakit po tumigil tayo ng ka-import sa langis? Kasi may kaibigan tayo na nagngangalang USA na nakipaggera yung Russia sa Ukraine. Pinagbawal nilang bumili ang mga kaalyado nilang bansa sa Russia. So natigil po yun. Ngayon po, bakit nakakabili na tayo? Kasi pwede na uli. Walang mabilan langis. Inopen na US, pwede nang bumili ang mga bansa sa Russia. Mr. President, baka hindi lang ganyan. Kung si Tatay Digong, alam niyo ba best friend yan si Xi Jinping tsaka si Tatay Digong? Ngayon po, bakit po malaki ang kabawasan ng langis natin?
Yung ini-import po natin sa China, nagtigil muna yung China pansamantala. Inuna muna nila. Alam mo, Mr. President, tatandaan ko yan eh. Inuna tayo halos ng China na bigyan ng bakuna yung Sinovac. Sinovac. Inuna tayo bigyan. As in libre ah. Binigyan tayo ng libre. Mr. President, mas malaki ang naibigay na tulong ng China kaysa sa US nung panahon ng pandemya. Again, bakit? Nakipagkaibigan tayo sa China. 77 million dollars na ibigay ng China. Ang US around 50 million. Hindi ko po sinasabi na tigilan natin yung pakikipagkaibigan sa US. Hindi po. Friends to all nga eh. Baka yung mga taga-US nagagalit sa akin ba doon? Hindi ko po. Never po ako naging anti-US. Never po ako naging anti-China. Friends to all, enemies to none. Magkakaiba po. Wala na tayo ngayon sa panahon ng tinatawag nating Cold War na mamimili ka between US and the communist countries. Wala po tayo sa ganun. Pwede mong kaibiganin ang lahat ngayon. Mr. President, naisip nyo ba? Kung tuloy-tuloy po at hindi natin pinakikinggan yung mga palaaway ng mga nasa gobyerno, palasisi sa China, tuloy-tuloy lang po sana tayo nakipagkaibigan sa China, dapat po sana tuloy-tuloy din ang bigay ng China ng mga diesel at gasolina. Yung sa Russia kasi, crude oil. Yung tayo pa po yung magmamanufacture. Sa China kasi, diesel na. Ikakarga na kagad natin sa mga gasolinahan. Mr. President, ano kaya nangyari kung tuloy-tuloy yung pakikipagkaibigan natin at hindi tayo kumampi kay Zelensky? Putya, baka hindi lang yan po ang barilis na benta sa atin. Baka Sara Sky at MB Digong ang dumating. Dalawa magkasunod. President, naisip niyo po ba? Pinag-uusapan nyo, natatakot kayo na baka yung susunod sa inyo, malamang si BP Sara, ay hindi ituloy yung legacy nyo. Ano ba naisip sana kung tinuloy-tuloy nyo yung mga ginawa ni Tatay Digong? Ito ay lilipas pero halos hindi tayo ganong apektado na katulad ngayon. May supply tayo ng langis dahil kaibigan natin yung Russia at saka China. Hindi tayo namumblema sa mga tourism. Ang alam ko dyan, pinigilan ng mga incheck na pumunta rito yung turista nila eh. Hindi tayo mamumblema sa foreign investments. Diba, Mr. President? Alam nyo palang ginawa ng China? Nung sinabi ng ganito po sayang hindi tayo kaibigan ng China eh. Ang ginawa pala, natatandaan nyo nung dumating si Trump, ipinagbawal niya, ipinagbawal ni Donald Trump na bumili yung mga American company sa China. Diba? Natatandaan yan. Lahat ng produkto sa China, manggagaling, tataasan niya ng tax pagpasok sa USA. Yung tariff war ni yung tariff war ni Donald Trump, yan yun eh. Kaya napilitan ngayon, akala natin, nag-aalisan yung mga kumpanya sa China para magtayo sa ibang bansa. Hindi po pala. Chinese pa rin. Gaano kahusay yung Chinese? China pa rin yung may control pero hindi na nagtatayo sila ngayon ng mga pabrika sa mga bansang
kaalyado ng Amerika. Sa mga bansang hindi kasi ang taas ng pinataw nilang tarif sa China, 'di ba? 100% yata eh. Para maiwasan 'yun ng China, nagtayo ng mga pabrika sa mga bansang kabati ng US. Katulad ng Pilipinas sana. Kung kabati natin yung China, nagtayo sana sila ng mga pabrika dito para, 'di ba? Dito manggagaling yung mga pabrika ng China dito, ang dadalin ang produkto made in the Philippines, hindi made in China. Kaya konti lang yung taripa. Mahusay yung mga Chinese. Kaso dahil ang gagaling natin mang-asar sa China. Sa madaling salita mga kapatid, ang daming nawala sa atin dahil hindi natin sinunod. Hindi natin, yung sinasabi mo Mr. President, naisip mo yan, di ba? Nanghinayang ka sa legacy mo. Putya, ano ba legacy mo talaga? Tinanong si Auntie Claire. Sabi po ni Mr. President, sabi na nagtatanong, siya po ay namumblema, baka yung papalit daw sa kanya ay hindi ituloy yung kanyang legacy. Ha? Baka hindi ituloy yung kanyang legacy. Sana naisip mo yan, Mr. President, na ganyan din ang panghinayang ng mga Pilipino nang hindi mo itinuloy yung mga legacy ni Tatay Digong. Sayang talaga. Wala sana tayong problema ng mga... Kasi hindi tayo problema sa mga gabinete na hindi natutulog. Ano ba akusasyon nito ni Ligarda kay Garin? Saan na naman namumulitika yung inyong department head? Saan naman namumulitika yung inyong secretary? Kasi po halos lahat sa politika di ba? Politika po lahat ng mga appointed niya. Si Garin. Kaano-ano niya si Garin. Yung mga appointed niya. Si Recto. Di ba? Mga politika po yan eh. Sino pa? Marami appointed niya. It's either malaki ang kontribusyon ng kampanya. Clear. Doon muna pala tayo. Nakalimutan ko na yung thought ko. 'Di ba sabi doon tayo sa president na natatakot siyang hindi na ituloy. Alam mo naman si Auntie Claire may sagot sa lahat eh. Halimbawa po yung legacy niya na paghabol sa mga magnanakaw. Utang. Siya daw naghabol sa magnanakaw. Talaga ba naghabol si BBM sa mga magnanakaw? Teka lang, nawala na yata ako sa forma. Nariyan pa ba ako? Hindi ko na nakikita sarili ko. Eto. Dahil siya daw yung nagpa-imbestiga. Nagpa-imbestiga raw siya sa mga flood control. Putya, in the first place inalaw mo nga yung mga flood control na ganyan na, di ba? Ngayon, nare-realize natin, kaya mo pala inaalaw na ganyan dahil sa mga maleta. Ayon sa 18 Marines, isa ka sa mga benepisyaryo o nakatanggap ng mga maletang pera, Mr. President. Wala naman kayong aksyon Nagdeklara lang kayo wala namang aksyon yung emergency niyo. Ano po ang magagawa ng emergency? Bakit kayo ang akala ko po ganito. Kaya ka nanghingi ng emergency
Kasi kung emergency na, may karapatan ka na. Tama yung tanong kay BBM, eh. Ibig po bang sabihin, 'di ba, yung na pansamantala ay kayo muna ang magkokontrol sa mga oil companies? Sagot ni BBM, walang nakaintindi na sagot. Ano lang, pabay lang, eh. Para po, yung ibig sabihin po ng emergency